Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is about do not be bitter, but better. So, our verse is from the book of Genesis, chapter 39, verse 21. The Lord was with him. He showed kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So, ito pong verse na to ay buhay na pinagdaanan ni Joseph. Na alam niyo naman yung kwento ng buhay niya, nandiyan yung lahat ng kahirapan na sa bawat pinagdadaanan niya, sa lahat ng iyon ay napagtagumpayan niya at dahil ulit sa presensya ni Lord. So, ang daming ups and downs sa buhay niya. Pero isa sa mga teaching dito ay ang Diyos ay hindi nagpabaya at hindi nang iwan kahit kailan. Kaya dito, God is with us even when we feel abandoned. Kasi ang Diyos kasama natin kahit sa pagkakataong pakiramdam natin na ang layo-layo natin sa Diyos. Ang layo-layo ng Diyos para sa atin na parang hindi natin maabot yung presensya niya na parang feeling natin pinabayaan niya tayo, feeling natin wala tayong matakbuhan. Pero nandyan lang siya. Ang Diyos kasama natin kahit na iniwan na tayo ng lahat or kahit na nag-iisa tayo. Kahit na nararamdaman natin na malayo ang Diyos, lagi pa rin natin siyang kasama. So, si Joseph, tinapon siya sa balon. Ito hindi simpleng tapon lang. Kasi mga kapatid niya yung nagtapon sa kanya. Literally abandoned by his brothers. Nandun siya sa tuyong balon, nag-iisa. Marahil overnight. Hanggang sa ibinenta siya sa Amalekites. Sabi ng mga kapatid niya, wala naman tayong makapapakinabangan sa kapatid natin yan. Mamamatay lang yan. Kasi nandun siya sa balon. So, napag-isipan ng mga kapatid niya na kunin na lang at ibenta na lang. So, yun, napag-isipan nila na ibenta na lang dun sa mga Amalekita para kumita pa sila. So, yun nga yung nangyari. Joseph was betrayed twice. Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. More than 2 times na nag-iisa na hanggang sa napadpad siya sa Ehipto. So, yung pabor ng Diyos na kay Joseph, kasi sinamahan siya ng Panginoon, si Joseph, dahil para siyang inabandona yung pamilya niya napakalayo at akala ng tatay niya patay na siya. So, lahat ng nangyari sa kanya, napalayo siya sa pamilya niya, para siyang OFW na malayo sa pamilya, nag-abroad, at dahil naging alipin siya doon sa Ehipto at yung pamilya niya nasa Canaan or napalayo siya sa pamilya, lalo na sa father niya na paborito siya. So, ang hirap na malayo sa pamilya. So, yung naiisip mo na nasa pamilya mo, ang isip mo pero malayo ka sa kanila. So, napakahirap nun. Kaya si Joseph,
yung ma-experience niya na mag-isa siya, malayo siya sa pamilya niya, pero hindi siya mag-isa. Hindi siya inabandona kasi kasama niya ang Panginoon. Ang presensya ng Panginoon laging nandyan sa kanya. And parang sa atin, Lord is always with us, even when we feel we are abandoned. And God shows us kindness, even when others do not. Alam nyo, katulad ng buhay ni Joseph, napakabait niya, na-frame up siya, napakatino, na-frame up siya nung asawa ni Potiphar. Kasi, lagi siyang inaakit nito. Pero yun, nakulong pa rin siya kasi dahil sa nahuli or na-frame up siya dahil sa asawa ni Potiphar. So, isipin mo yon, kung tayo, isipin natin life is unfair, na hindi siya pinakitaan ng pabor, ng kabutihan ng kanyang amo. So, dahil dito, yung mga naranasan niya na yon, God always shows us kindness, even when others do not. The Lord was with him. Sinamahan siya. Okay lang, kahit hindi siya samahan ng ibang tao, ng pamilya niya na nag-abandona sa kanya, na ibinenta siya ng mga kapatid niya, na talagang na-betrayed siya ng sarili niyang pamilya. Pero ang Diyos kasama niya lagi. So, sa dami ng ups and downs niya, ang Diyos ay laging nandyan. Yung kabutihan niya ng Diyos ay laging nandyan. God shows us kindness. Kahit mawala pa ang iba, feeling the Lord was always with him. Sinasamahan siya. Sinasamahan niya tayo. God showed us kindness ng kabutihan at granted him favor kay Joseph. So, sa kabila ng lahat, yung pabor ng Panginoon na kay Joseph, kaya anong nasa kulungan siya, kasama pa rin siya ng Diyos. Binigyan pa rin siya ng pabor at pinakitaan pa rin siya ng kabutihan ng Diyos. Sabi ng Diyos, yung kahit ano pa man pong mangyari kay Joseph, ay nandyan pa rin ang Diyos. At yung jail warden, pinakitaan siya ng gawain sa kulungan at siya yung nagkaroon ng pinakamataas sa posisyon doon. So, sabi nga sa mga talata, at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Yung warden, yung bilangguan, nakita si Joseph yung kabutihan niya. At nakita yun ng jail warden. So, pre-promote siya sa mataas na posisyon kahit nasa bilangguan pa man siya. At yun yung isa sa kabutihan ng Diyos. And God grants us with favor, even the most, or hindi natin ina-expect na way niya. So, wag nating iisipin na pinapabayaan tayo ng Lord. Kasi, kapag sumunod tayo sa kanyang kalooban, lagi siyang nandyan. Huwag ka tayo maging feel bitter, but be better.